So may balita nga po tayo na itong Ateneo ay nagmamakaawa ng mga sangkay dahil nga po hindi po sila tinitigilan ng maraming mga kababayan po natin ngayon na humihingi ng hustisya sa nangyari nga po kay Divine Adili at kay Rene Butterbonia. Ngayon nagmamakaawa na po sila, natigilan na daw po sila ng mga kababayan po natin. Aba, tingnan po natin, pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So ito po mga sangkay, Ateneo de Manila, ito from DZRH. Guys, sabi po dito, Ateneo de Manila University has appealed to the public to refrain from cyberbullying, online harassment, and spreading unverified information as authorities continue investigating about doon kay Rene at kay Adeli. So, tigilan nyo na kami, parang ganun mga sangkay. Kasi marami din po talagang kumakalat ngayon na information, no? Tungkol po doon sa nangyari kay Rene at kay Divine Adeli. Na pati nga po yung mga player, mga sangkay, iniuugnay, no? Especially yung, sino ba yun? Yung may isa po player doon mga sangkay na yun daw yung naiirita kay nababadtrip daw kay Rene. So ngayon, mga sangkay, kinukuyog po sila ng taong bayan. At ako mga sangkay, ang response ko diyan hindi titigil ang mga Pilipino diyan. Hangga't hindi nakakamit ang hustisya, hindi titigil ang mga Pilipino diyan na tawagin at i-call out kayo diyan sa Ateneo. Kasi kahit nga po yung mga estudyante ng Ateneo, kino-call out kayo para bigyan ng hustisya. Ang mahirap po sa inyo kasi nagtago kayo nung una. Hindi man lang kayo nag-sorry kaagad, hindi kayo nag-public apology, puro kayo depensa ng kumuha kayo ng lawyer, yun po ang umasikaso para panipisin yung problema, which is hindi po naging effective. Kasi the more na hindi kayo nagsasalita, pero nyo, the more na hindi kayo nagsasalita, the more na nagtatanong ang taong bayan, anong ginawa ninyo? 'Di ba? Pero ninyo mga sangkay, 1 week bago po nang hingi ng sorry, no? Sa public, ang Ateneo. Sabi dito mga sangkay ng Ateneo, as public attention surrounding this incident continues, we ask everyone to remember that many of those whose names and images have circulated online are young students who are now living through an extraordinarily difficult experience. Nagtataka lang din talaga ako. Kasi, bakit po itong mga rich kid players, even their family, never na kinundi na ang Ateneo? No? Hindi nga nila tinanong yung Ateneo, anong nangyari? Paano kung yung mga anak nila yung nadali? Di ba? Wala mga sangkay. Bakit ganun? Dahil ba si Rene at saka si Adeli ay mga mahihirap lamang? No? Kaya ganun yung trato nila? Nakakalungkot lang mga sangkay, di ba? Kasi pambihira, pare-parehas naman tao yan eh. Bakit ganun po yung trato? Tapos ngayon hihingi kayo ng awat, no? Aawatin niyo yung publiko na bumabati ko sa inyo. Pambihira mga sangkay. So, the university urged the public to avoid the cyberbullying, personal attacks, and the spread of unverified information, stressing that accountability should never come at the expense of compassion. O ito ang sabi mga sangkay ng Ateneo, we respectfully urge everyone to refrain from cyberbullying, online harassment, the spread of unverified information, and personal attacks against those involved. Let us allow the appropriate processes to determine the facts, remembering that the pursuit of accountability must never come at the expense of our shared humanity. Ba? Pinapanipis mga sangkay no? Pinapanipis yung nangyari. Hindi po kasi biro ang nangyari mga sir. Baka akala nyo mga sangkay, baka akala nila mga sangkay yung nangyari kay Rene
wala-wala lang yon na hindi pwedeng magsalita ang taong bayan. Anak ng toko, MVP yun ng Pilipinas eh. Kaya kahit nga hindi MVP, kung gano'n ang nangyari, napabayaan, di ba? Anong gagawin ng mga Pilipino? Tatahimik na lamang? Wala silang gagawin, hindi sila magsasalita. Kaya sila, nang kukuyog ngayon, kaya yung mga Pilipino galit sa Ateneo kasi nakikita po nila yung hindi sapat na treatment nila kay Rene at kay Adelie. Hindi nga po nila pinamasahian yung mga magulang ni Adelie pumunta dito at that time. 'Di ba dapat ang ginawa nila noon? Binigyan na po nila ng pamasahe, lahat, accommodation. Wala mga sangkay. Anong ginawa ng Ateneo? Nakakalungkot mga sangkay, bakit ganun? 'Di ba? So Ateneo also underscored that regardless of the outcome of the ongoing investigations, the students involved deserve to be treated with fairness, dignity, and humanity, adding that public criticism should not descend into threats, ridicule, or abuse directed at students or their families. Okay, sige. Okay, ito lang yung tanong ko. Bakit hindi nagsalita yung mga magulang ng Ateneo laban sa Ateneo coaching staff? Kaya huwag kayong magtataka. Bakit ganon ang taong bayan? Nagdududa sila eh. Kasi bakit sila nagdududa? Kasi nga po, hindi nagsalita itong, hindi po nila kinundina ang Ateneo. Never po silang nagsalita against the coaching staff. 'Di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, teka lang, wag nyo kaming pagsalitian ng gano'n. Lalong-lalo na yung mga player. Dapat maintindihan nyo na ang mga Pilipino nagdududa sa kanila. Kasi nga, hindi po nila binatikos ang coaching staff. 'Di ba? Pambihira, mga sangkay. So, ngayon, ang inihintay po natin na lumabas na po actually, may mga mga sangkay, may mga makakasuhan na, may listahan na po, no? Pero, nakukulangan pa rin po ang taong bayan eh. May gusto silang makitang kasama doon na player na dapat daw po sinama sa kakasuhan or may mas malalim na investigasyon, no? At ngayon, mga sangkay, antayin na lamang po natin, maybe this week, lalabas na po yun. May mga kakasuhan na. Tignan po natin kung ano ang kalalagyan nito mga ito. Buong coaching staff, mga sangkay, talagang kasama po sila sa kaso eh. No, kasama po sila sa nabanggit ng DILG at PNP-CIDG. No, kailangan po mabigyan ng hustisya to, mga sangkay. Hindi po pwedeng awatin ng Ateneo ang taong bayan na humihingi ng hustisya ngayon. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.